Mahirap man, dahil hindi talagang bato ang puso niya, sinisikap pa rin ni Stephanie na baliwalain ang mga panunuyo ni Ding sa kanya. Kahit ipinamigay niya ang mga bulaklak na unang padala nito, hindi pa rin ito tumitigil. Kahit kung saan-saan humahantong ang mga iyon at minsan pa nga ay sa basurahan, hindi pa rin ito nagsasawa. Panay din ang tawag nito sa kanya sa telepono, pero palagi niya itong binababaan. Halos mapudpud na ang mga daliri nito sa kakatext sa kanya, ay parang wala pa rin itong kapaguran. Malimitin siya nitong pinupuntahan sa bahay, pero lagi siya may dahilan para hindi ito makausap. Araw-araw inaabangan siya nito sa labas ng kanyang opisina, pero palagi nitong tinatarayan. Steph, ano bang gusto mong gawin ko para kausapin mo lang ako? Nahihirapan ang sabi ni Ding isang hapon nang muli siya nitong abangan sa pasilyo. Wag mo naman akong tratuhin ng ganito Hindi na ito pinansin o sinalipan man lang, pero ang totoo ay naaawa na rin siya. Dahil malimit ito magbukhang tanga na nakikipag-usap sa hangin. Steph, hindi ka ba naaawa sa akin? Para na akong tanga, nahabol lang habol sa'yo. Daig ko pa ang aso na laging nakaabang at nakabuntot. Hindi ko sinabing gawin mo yon. Nakatikwas ang kilay niyang sabi. Habang nakatuon pa rin sa dinadaanan ang buong pansin, naihila mo si Ding ang palad sa may palatak. Parang na ito may iyak sa sobrang pagpapahirap at mababaliwala niya dito. Steph, tototohanin mo ba talaga ang sinasabi mo na patatawarin mo lang ako kapag patay na ako? Oo, kailangan mo muna akong patayin para mapatawad kita. Lumaylay ang mga balikat ng binata sa narinig. Alam mo hindi ko kayang gawin yan. Mas naisin ko pang ako na lamang mamatay o masaktan kesa ikaw. Pwes, manigas ka dyan. Pagkasabi niyon, ay iniwanan niya ang binata. Umuusok ang kanyang ilong sa matinding inis. Nasa mall si Stephanie kasama sina Allison, Courtney, Jade, Gabrielle, Rafael at Phoebe. Nang mamataan nila si Kenny. Agad siyang hinila na Allison at Courtney sa isang sulok kung saan sila hindi makikita ng Amerikano. Bakit ba? Kunot noong sita ni Stephanie sa dalawa. Bakit ba kinakailangan natin magtago? Huwag kang maingay, saway ni Allison habang sinisilip nito si Kenny. Nang makalayo ang lalaki sa kanilang kinaroroonan, ay nakapamiwang niyang sinita ang dalawa. Care to tell me, what is this all about? Bakit tayo nagtatago? Ate Steph, lower your voice. Baka marinig niya tayo. Saway ulit ni Allison. Ano na naman bang kalokohan to ha? Medyo mababa na ang kanyang tinig kaysa kanina. Hanggang ngayon, ay hindi pa ninyo sinasabi sa akin kung ano ba talaga ang ginawa ninyo sa kanya. Ali, wag ninyong sabihing, it's not what you think, Ate Steph. Kalmanting putol ni Courtney. Wala kaming ginawang masama. Siya lamang itong nagalit sa amin. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Stephanie. What do you mean? Ganito kasi yon. Ang sabi mo ay ayaw mo na siyang makita kahit na kailan. So we found a way to talk to him. Bago pa man siya pumunta sa bahay, we told him na mas makakabuti kung hindi na lamang na itutuloy ang panunuyo sa'yo. Dahil ang totoo ay engaged to be married ka na at dumating na ang lalaking nakatakda mong pakasalan. Esplika ni Allison. Ganun lang. Tapos, nagalit na siya. Bakit naman yun ang sinabi ninyo sa kanya? Sa dinami-dami naman ang pwede ninyong maidahilan. Bakit yun pa? Disgustado niyang turan. Ano pa ba ang dapat naming sabihin? Katwiran ni Ali. Yun ang pinakamabisang paraan na naisip namin. Kaya hindi na kami naghanap pa ng iba. Anong sabi niya? Paano siya nagalit? Nag-aalala niyang tanong. Ate Steph, banta lang naman iyon. Parang walang anumang sagot ni Courtney. Yes, galit siya. Pero hindi na yun gagawin. Nilalang mo lang ang banta. Parang tiko niyang reaksyon. Courtney, it's not a joke.
Paano siya nagbanta? Ate Steph, he won't do it. Nasabi lang niya iyon dahil sa galit. There's nothing to worry about. Ani Ali. Really? Sarkastiko niyang sabi. Bakit tayo nagtatago? Kung wala naman palang dapat ay ipag-alaala. Sabihin niyo nga sa akin. Hindi ka agad nakasagot ang dalawa. Napailing si Stephanie. Ang pag-alaala ay hindi maitago sa kanyang mga mata. What did he say? Paano siya nagbanta? I guess, hindi mo na dapat pang malaman. Sa wakas ay wika ni Ali. Lalo ka lang magpapanik eh. I demand that you tell me, Ali. May karapatan akong malaman. Dahil kung hindi ako nagkakamali, para sa akin ang kanyang banta. Matigas niyang wika. Umiling si Allison. Nope, Ate Steph, forget it. Ang mabuti pa, ay bumalik na tayo sa kanila. Wika nito sa may talikod. Sumunod naman si Courtney dito. Courtney. She's right, Ate Steph. Forget about him. No, she can't just forget him. Gusto sana niyang sundin sina Allison at Courtney, but she just can't. Kinakabahan siyang hindi niya mawari. Kung bakit naman kasi, ayaw pang sabihin sa kanya ng dalawa ang lahat, parang hindi na siya nag-aalaala ng ganoon. At least, kung malalaman niyang hindi ganun kaseryoso ang banta nito, baka mabawasan ang kanyang pagkabahala. Paghapon siya pinagabag ng alalahaning iyon. Inisa-inisiyakan na Allison at Courtney. Dahil kung hindi dahil sa kagagawa ng mga ito, ay hindi siya magkakaganoon. You look troubled, Steph. Pansin ni Florence sa kapatid. Dumating ito kaninang alas 5, kasama ang asawa at anak, para sa family dinner. Nagbanta si Kenny ate, parang bata niyang sumbong. Kenny, yung Amerikano mong maliligaw? Bakit? Kagagawa niya na Allison at Courtney. Sinabi nila kay Kenny na engaged na ako kaya hayon, nagalit daw, nagbanta. Napakunot noo si Florence. Hindi ko maintindihan. Ano itong napapailing? Ipinaliwanag niya ang lahat. So, alam na pala ni Kenny na iyon. Ang tungkol sa engagement niyo ni Dee. Halos lumawa ang kanyang mga mata sa sobrang pandidilat. Kasabay niyo ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ate, I'm just kidding sis. Amused na sabi ni Florence. Tama sina Ali at Courtney. Forget it. And forget Kenny. Ang isipin mo na lang ay si... Muling namilog ang kanyang mga mata. Kaya sa halip tuloy ang balak sabihin, ay napabungis-ngis na lamang ito. Lumapit sa kanila ang asawa ng kanyang ate Florence, kasama ang anak ng mga ito. Tita, sabi ng 2 taong gulang na bata, kaya nabaling dito ang kanyang pansin. Hi baby! Kinuha niya ang pamangkin sa ama nito, kaya pansamantalang niyang nakalimutan ang kanyang pag-aalaala. Wala kang dapat ay pag-aalaala sis. Walang magagawa ang kanya na iyon sa'yo. Para na rin siya bumangga sa pader kung sasalingin ka niya, sabi ni Florence. Hindi kumikibong hinagka niya ang pamangkin. Pero nahiling niyang sana nga ay walang balak na masama si Kenny sa kanya, na sana nga ay dala lang ng galit kaya nakapagbanta ito at wala talaga itong balak gawin. Kahit paano ay nakatulong kay Stephanie ang presensya ng kanyang cute at makukulit na pamangkin para pansamantala niyang makalimutan si Kenny. Kaya lang, kung kailan naman napanatag ang kanyang kalooban, saka naman may dumating na asungot. Pare, mabuti naman natakarating ka. Ani Randal, sabay tapik sa balikat ang bagong dating. Nakakahiya naman. Narito yata kayong lahat eh. Ano naman ang dapat mong ikahiya? Pamilya ka na rin namin. Kaya bakit ka mahihiya? Ngumiti ang binata. Sabay sulyap sa kinaroroonan ni Stephanie. Nagpatay mali siya lamang ang dalaga. Kunwari, ay hindi nito nakita na nagpatuloy lamang sa pagmamasid sa naglalaro mga pamangkin. Maya-maya pa ay narinig na niya ang ilang panilang pinsan na bumabati sa lalaki. Hi Kuya Ding! Masiglang bati ni Allison. Para kanina mga flowers na yan. Muling sumulyap sa kinaroroonan ni Stephanie ang binata.
Para kay Steph. Anito? Matigas ang leeg na tumayo si Stephanie sa kanaroroonan at tumalikod patungo sa pintuan ng bahay. Agad namang sumunod si Ding at abutan siya nito sa porch. Steph, anito? Sabay pigil sa kanyang braso. Tinabing niya ang kamay nito. Wag na wag mo akong hahawakan. Nag-aapoy ang mga matang sabi niya. Napabuntong hininga si Ding. Sorry, mapagpakumbabang sabi nito. Para nga pala sa'yo. Bilis siyang humakbang palayo nang hindi man lamang sinusulya pa ng mga bulaklak. Steph, tawag ni Ding sa kanya sa tinig na nakikiusap. Nasundan na lamang siya nito ng tingin. Hindi nakatutol si Stephanie nang paupuin ng kanyang mama si Ding sa kanyang tabi. Kahit naman kasi gawin niya iyon, ay ang kanyang mama pa rin ang masusunod. Pero hindi niya naitago ang pagre-rebelde ng kalooban. Daig pa niyang may stiff neck sa tigas ang kanyang leeg sa gitna ng hapunan. Sa tuwing magsasalita ito upang sumali sa usapan ng kanyang mga pinsan, ay hindi niya tinatago ang pagsimangot. Siguro, ay hindi na nakatiis pa si Ding, kaya ito na mismo ang unang kumibos sa kanya. Hindi pa rin pala nagbabago dito sa inyo, ano? Nasaan na nga pala bang lolo't lola ninyo? Anito, nasa tinig na para lang sa kanya. Sinadya niyang huwag sagutin ang tanong nito. Subalit narinig pala iyon ni Allison na nagkataong katabi niya sa kanuuupuan, kaya sinikos siya nito. Napilitan siyang sagutin ng lalaki, pero bago iyon, ay inirapan muna niya ito. Nasa biyahe, walang kabuhay-buhay niyang turan. Hindi pa rin pinag-akasayahang pukulin ito ng tingin. Nagsasala nga pala ang mga bulaklak na dala ko. Sana magustuhan mo. Inirapan niya ito, pero sa isip nga lang. Dahil nakatingin ng kanyang mama. Sana ay makita ko naman ang ngiti mo. Kahit saglit lang. Bulong ulit ang binata. Masaya ka. Narinig ko yon. Bulong ni Allison. Sa kabila na may halong panunodyo. Pagbigyan mo na. Pinandilatan niya ito pero sa malas. Ay mukhang naging dahilan lang iyon para lalo siya nitong tuksohin. Sige na, ngiti lang naman ang hinihingi ng tao eh. He, tumahimik ka. Pagkatapos ng hapunan, ay patalilis sa lumabas ng Tara Mansion si Stephanie para umuwi ng bahay. Pero ganoon na lang ang kanyang gulat nang mahuli siya ni Ding. Tatakbuhan mo na naman ba ako, Steph? Mahinang sumbat ng binata. Habang nakasungaw sa mga mata nito ang magkahalong sakit at pagdaramdam. Leave me alone. Angil niyang hindi malamang humihinto sa mabilis na paghakbang. Sa ikalawang pagkakataon ay hinawakan siya nito sa kamay. Stephanie, please, let go of me. Mariin niyang sabi, sabay hila sa kanyang kamay. At pagkatapos ay napapadyak. Kailan mo ba ako titigilan? Ang kulit mo ha? Titigilan lang kita kapag sinabi mo nang pinapatawad mo na ako. Puno ng kumbiksyong sagot ni Ding. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi na mangyayari iyon? Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi. Ayokong intindihin. Natapik ng dalaga ang noo, sabay tingala sa langit. Napapikit siya ng mariin habang umiiling-iling. Tinangka ulit ng binatang hawakan siya. Subalit mabilis na iniiwan si Stephanie ang kamay. Sige, mangangako ako. Gagawin ko ang anumang hihilingin mo. Basta, kausapin mo lang ako. Kung gusto mo, hindi na kita gagambalain pa. Pagkatapos, aalis ako sa MGC at huwag ka pa kalayo-layo. Napating si Stephanie sa mukha ng lalaki habang salubong pa rin ang mga kilay. I promise, Steph, after we talk, hindi na kita guguluhin pa. Ilang sandaling naglaban ng kanilang mga tingin. Mukhang seryoso si Ding. Kaya binigyan niya ng pagkakataon ng sarili na mag-isip. Halos hindi humihinga si Ding habang hinihintay ang kanyang sagot. Nakasungo sa mga mata ng binata ang pag-asam habang nakatunghay sa kanya. Taas ang noo,
Sinalubong ulit niya ang mga mata nito. Siguruhin mo lang, natutupad ka sa pangako mo, sabi niya. Itinaas ito ang kanang palad na tila nanunumpa. Pangako. Umirap muna siya. Magsalita ka na, utos niya. Nagtaka ang dalaga nang biglang ngumiti si Ding. Yung klase ng ngiting naaaliw. Bakit? Nakatingala niyang tanong. You mean, ngayon na tayo mag-uusap? Wika nitong sa tonong tila, gustong mapatawa ng malakas. Nagsalubong ang mga kilay ni Stephanie. Bakit? Kailan pa ba sa akala mo? I thought we're going to do it in a, let's say, more proper way. Tumaas ang kanyang kilay. Steph, it might be our last time together. Why don't we do it somewhere else? In a restaurant kaya? While we're having dinner. How about that? Nangingislap ang mga mata sa pag-asam na pahayag ni Ding. It's too much. No, excuse me. Iling niya. Muli siyang humakbang palayo. Please, samo ng binata. Hindi niya ito pinansin. Steph, hindi pa rin siya kumibo. Sige, kung ayaw mo ng dinner, lunch na lang. Apela nito. Hindi pa rin niya ito nalingon. Steph, please. Saka lang siya tumigil. Dahan-dahan siyang lumingon at parang gustong malambot ang kanyang puso na makita ang masidhing emosyon na nakasungaw sa mga mata ni Ding. Please?